Hello guys! Welcome sa ating bahay, sa Ella Mia page, and sa YT naman po is Lamia 2020. So yun po, ngayon po is usapang blood flow lang po tayo. Dito po natin makikita na ang blood pala natin is hindi lang siya parang tubig na umaagos sa hose natin, hindi siya ganun, kundi marami pang katsurbahan na nangyayari dun sa loob ng puso natin. Kung bakit nagkakaroon tayo ng hindi magandang nararamdaman pag may mga konting diferensya lang dun sa process sa pag-flow niya dun sa loob ng katawan natin. At yun po yung himay-himay natin, tignan natin. At para sa mga estudyante, syempre mas madali, yung may mga tricks tayo para mas madali yung matandaan kung ano yung mga parte ng heart natin. So yun po, let's start and let's go. So, ito po yung ating blood flow. Ganito po yung gawin natin para mas madali ding matandaan yung step by step, estudyante. Ganyan po ang gawin mo. Ayan, gawan mo siya ng square. Heart, ito yung pinaka-heart natin sa ngayon. Makikita meron mo siyang color blue at saka red. Kailangan pa bang kulay yan? Para mas matandaan natin na ang blue is deoxygenated blood and yung red naman is oxygenated blood. Dito po sa left side natin. Guys, dito sa side na to is yung right side natin sa deoxygenated blood. And then dito naman yung left side natin sa oxygenated blood. Kung makikita nyo, nadidivide siya sa 4. Ayan. Kasi ito yung nagre-represent sa chambers ng ating heart. Kung matatandaan nyo dun sa ating anatomy, merong 4 na chamber ang ating heart. Dito sa taas, tinatawag na atrium. Ayan siya, atrium. And dito naman sa baba, tinatawag siya na ventricle. Ayan. Para matandaan mo naman, para hindi ka mahilo kay atrium at ventricle, tandaan mo na lang yung alphabet natin na A to Z. So, A sa A yung mas mataas, V yung mas mababa. So, ito, lalagyan natin since nasa right side siya, si right atrium. Ayan. Ito naman si right ventricle, si left atrium, at ito naman si left ventricle. Now, sa bawat pasukan, meron siyempre pintuan. So, ito pong chamber na to, meron siyang pintuan, yung tinatawag na valves. Kasi yung mga valves, yun yung pinakapintuan dun sa ating puso. Ito po yung valve dito. Meron siyang valve dito, merong valve dyan, merong valve dyan, at merong valve din dyan. So, yung valve between right atrium and RV, tinatawag siyang tricuspid valve. Yung valve naman between LA and LV, tinatawag siyang mitral valve or bicuspid valve. Ngayon, para hindi ka mahilo kung nasaan dyan, kung may question, lagi mong tatandaan na si tri ay nasa right. Tricuspid. So, yan lang po ang gawin mo para hindi ka mahilo. Now, yung MV, tatandaan mo na MV at saka bicuspid valve is nakay left side. Okay? At kung gusto mo pa rin tandaan to, sulat mo siyang lump. O, di ba? Kung LA siya, sulatan mo siya ng lump para matandaan mo na siya MV, mitral valve, or bicuspid valve. So, lump, isuot mo siyang lump para mas matandaan mong dito siya. Kasi meron pang isang valve dito. Ito is pulmonary valve naman. Mas madali itong matandaan kasi nakadikit siya kay pulmonary artery. So, tinatawag siyang pulmonary valve. And then, ito naman is si aortic valve. Nakadikit naman to kay aorta. Ayan. So, yun, nasa aorta naman. So, ay tinatawag na aortic valve. Ayan, mag-start na tayo sa ating blood flow. Kung saan pupunta, saan magsisimula ang ating dugo na dadaloy sa ating puso. Dito po papasok ang ating dugo. Ito po yung superior vena cava, SVC, and inferior vena cava, IVC. SVC, dito po manggagaling yung dugo from the upper part ng ating katawan. Ito naman po si IVC is from the lower part ng ating katawan like your leg, ganun. So, ito pong vein na to, ito yung largest vein sa ating katawan. Vein ha, vein. Ayan, so yun po ang largest vein sa ating katawan, si SVC, IVC. Ito naman po si aorta, kaya ko nilakihan para maalala mo na largest artery siya sa ating katawan, si aorta. So, ito po, papasok nga dito yung ating dugo, which is deoxygenated pa siya. So, full of ano pa siya, nakadamit pa siya ng carbon dioxide. Ayan, nakadamit pa siya ng carbon dioxide, kaya naka-blue. Ayan. Papasok siya ngayon kay right atrium. Dito siya magdadrop kay right atrium. At dadaan siya, kailangang magbukas yung ating pintuan na si tricuspid valve. Magpo-flow siya papunta kay right ventricle. So, kung naka right ventricle na siya, kailangan mag-close yung ating valve para hindi mag-backflow yung dugo natin. Kaya, yun no, tingnan nyo, kung something na weak naman itong valve natin, doon tayo makakaramdam ng hindi okay. Ngayon, naka-right ventricle na yung dugo natin, papunta ngayon siya kay pulmonary artery, nadadaan siya kay pulmonary valve. Ito yun.
nakadikit siya syempre kay pulmonary artery. Ngayon, pag nakaano siya kay pulmonary artery, pupunta ngayon yung dugo sa ating lungs. So, doon na yung lungs nasa lungs na siya, doon na siya magpapalit ngayon ng damit. Doon na ma-oxygenate yung ating blood. O, diba? Kaya mag-asawa talaga yung heart at saka yung lungs natin. Actually, mag-asawa naman sila lahat. Pero itong dalawa yung talagang mag-partner. So, pupunta ngayon yung dugo sa ating lungs at ma-oxygenate na siya. Doon nakadamit na siya ng oxygen. So, ayan po siya mag-oxygen. Meron tayong left pulmonary artery and then right pulmonary artery. Okay, since oxygenated blood na siya, punta na tayo ngayon dito sa red. Ayan, siyempre ito pa rin yung lungs natin. Merong right pulmonary vein and meron din yung left pulmonary vein. So, ito yung vein natin. Ayan, papasok na ngayon yung oxygenated blood, papunta ngayon kay left atrium. So, bale, pag naka-left atrium siya, ibig sabihin, oxygenated blood na siya. So, ayan, papunta ngayon siya kay left ventricle, pero dadaan kay mitral or bicuspid. Ayan siya. Tandaan natin na kailangan mag-close din ulit to once na nakadrop na siya doon para hindi mag-backflow yung ating dugo. So, from LV, pupunta na ngayon siya kay aorta. Dadaan siya, syempre, kailangan mag-open yung ating aortic valve para makapasok siya at pupunta ngayon siya kay aorta. And from aorta, madidistribute na ngayon sa ating katawan. So, yun na yung kailangan ng ating katawan, yung oxygenated blood na yun, para lagi kang energetic. Kasi yun ang kailangan ng ating tissues, ng ating cells. Kailangan niya yun. So, ganyan po yung nangyayari, yung flow, para matandaan mo yung flow, yung blood flow sa ating heart. Tandaan natin na ang vein, ito yung nagkikerry ng blood papunta sa heart natin. At saka nung artery naman, yung pulmonary artery at saka aorta is yung nagkikerry naman ng blood palayo sa ating heart. So, yan. Tignan mo si pulmonary vein, sa siyang vein, papasok kay heart. So, yun po ang ating blood flow. Doon tayo sa mga cases. Yun, kung halimbawa na blockage na yan, may nakabara na dyan, syempre, mahihirapan ngayon na mag-flow yung dugo mo. So, hindi siya makakatuloy dun sa next na process. Now, alam na natin na kung bakit minsan nakakaramdam tayo ng yung hinahapo ka, o kaya yun naman yung masakit. Kasi hindi okay, hindi tama yung nangyayaring process dun sa ating puso. It's either marami nang na-build na plaque, may plaques na dyan sa mga arteries mo, hindi na okay, may mga bara-barado na, o kaya naman ito is weak na, o kaya naman yung muscle na nakapalibot dun sa heart mo is weak na siya, mahina na siya. So, yung pag-pump niya is hindi na normal. So, doon po tayo nakakaramdam ng mga hindi okay. Yung mga symptoms tumarating sa atin pag nakakaramdam tayo ng masakit sa bandang heart natin. So, ayun guys, siguro naman mas na-picture na natin kung bakit maraming problems sa ating heart talaga. Kasi kung hindi lang tama yung proseso ng pagdaloy ng ating dugo, doon tayo nakakaramdam na hindi okay sa ating katawan. Halimbawa yung shortness of breath. Pwedeng cause yun ng heart natin. Kailangan din guys, ma-exercise yung ating heart at saka ang ating lungs. Ito, magitan ng pag-inhale and exhale. Hindi lang yung normal na inhale-exhale. Kailangan yung deep talaga na inhale and then exhale. Ayan, marami naman sa YouTube yung paano natin matututunan yun. Gawin natin yun para ma-exercise sila. Hindi lang yung mga muscles natin na nakikita sa labas. Like your biceps, yung mga pecs. Hindi lang maganon ang exercise natin. Kundi dapat yung sa inner din natin para mas maging strong sila. Kasi mas mahalaga naman lahat. Pero mahalaga din talaga yung mag-asawang to. So, yun po guys. Ayan po yung simpleng style para mas matandaan natin yung blood flow dun sa ating heart. So, yun po guys. And thank you for watching. Thank you for listening. Bye-bye!